Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nakapagdala ang Department of Health o DOH ng panibagong 8 fireworks-related injuries ilang araw bago matapos ang taon. Sa kabuuan, nasa 28 bilang ang mga biktima ng paputok sa bansa mula December 21 hanggang December 25. Pinakamaraming kaso ang naputukan ng 5-star, Boga at Triangle, habang nasa 68% sa mga biktima ay edad 19 pababa at 32% naman ay edad 20 pataas. Sa kabila nito, kalahating porsyento ang binaba ng naturang bilang kumpara noong 2024 sa parehong panahon. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na agad dalhin sa ospital ang mga biktima ng paputok o tumawag sa National Emergency Hotline 911. Ilang individual ang nabiktima ng malakas na pagsabog na naganap nitong araw ng Pasko sa isang barangay sa Dagupan City. Hinihinalang dahilan ay paputok, batay na rin sa mga narecover na firecracker wrappers na nagkalat sa kalsada. Narito ang ulat ni Princess Castro. 2 patay at 2 rin ang sugatan kasunod ng malakas na pagsabog na naitala pasado alas 7 ng gabi araw ng Pasko sa Sitio Bokig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng pulisya, isa sa posible at hinihinalang dahilan ng insidente ay ang mga paputok. Ito ay bunsod ng mga na-recover na nagkalat na firecracker wrappers sa lugar ng insidente. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection, PNP Dagupan, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Panda Volunteer Fire Brigade at Dagupan Electric Corporation. Bukod dito ay agad na kumilos ang LGU ng lugar upang tutukan at pangasiwaan ang hakbang ng mga ahensya kasabay sa pagtiyak ng mahigpit na koordinasyon habang isinasagawa ang imbestigasyon. Kaugnay nito ay napila ng alkalde ng Dagupan sa publiko na huwag maging pasaway sa paggamit ng paputok dahil sa panganib na dulot nito sa komunidad. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tuloy-tuloy ang asphalt overlaying at road reblocking sa mga piling bahagi ng EDSA kagabi nitong December 25. Ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, nakatakdang matapos ang pagkumpuni mula sa Rojas Boulevard hanggang Orense, Makati sa January 5, 2026. Kasabay nito, pinag-uutos rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing matibay at maayos ang rehabilitasyon para sa mas ligtas na biyahe ng mga motorista, commuter at pedestrian. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bilang ng mga biktima ng paputok umabot na sa 28. ICI Commissioner Rosana Fajardo nag-resign na. Higit 3.5 trillion pesos budget files ng DPWH sa 2023 hanggang 2026. Isiniwalat ni Representative Liviste. Sport Complex, inihahanda ng DPWH at PSC para sa Philippines Women's Open 2026. 2 patay at ilan sugatan sa malakas na pagsabog sa Dagupan. Illegal na drogang higit sa 21 million pesos nasabat sa Pasay. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.